So you're in that journey ngayon ng IVF. Yes. Pa-explain nga sis, ano ba tong IVF journey mo? Is it hard? Siguro masasabi ko na grabe talaga pinagdadaanan ng mga babae. Yung thought pa lang na gagawin mo yung IVF, stressful na siya eh. Kailangan meron kang period eh. Kung wala kang period, pipilitin kang magkaroon. So isipin mo yung pinipilit mo yung katawan mo mag-bleed. Kaya nakaka-down na, nakaka-anxious na parang 2 eggs lang yung nakuha. Hindi natin alam kung magpa-fertilize. So yung 1 week yung parang, shucks, magpa-fertilize ba? Sobrang sacrifice, courage, resilience, lahat na. Kasi mawawala sa'yo lahat eh. Hindi naman ako, pero mafe-feel mo na tumataba ka. So, yung confidence mo, nawawala din. That's why ayoko rin tumanggap ng work noon. Wala akong gana. Kasi parang feeling ko ang pangit-pangit ko, feeling ko ang taba ko, ang bigat ng feeling eh. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Super excited ako today kasi she's a long time friend. We've gone a long way and I'm so happy to see her kasi ang daming mga exciting and good things na nangyayari sa buhay niya. Miss Katia Santos. Hello! Oh my gosh! Finally! I know, natuloy din tayo. Just 2 years in the making ata itong guesting mo sa vlog. Parang text, tapos hindi pwede. Buti na lang. Oo nga. God's perfect timing. In God's perfect time, di ba? Sis, kamusta ka na? Ikakasal ka dapat. And then ngayon, ang dami ko na nabalitaan sa'yo. How are you? I'm good. Ito pa rin, ganun pa rin. Ang ganda mo. You look so blooming. Thank you. Oo. Well, I'm engaged. Oo, I know. Kinongratulate pa nga kita. Diba? So, sis, oh my God! So, baka naguguluhan sila. Annulled na rin ako dun sa una song now I'm engaged. Yun yung una. And then, now, trying to have a baby. Hopefully. So, parang sabi nila sis sa akin sa research, parang supposedly whether you're engaged and you're supposed to get married, kaya lang parang mas pina-prioritize na yun on having a baby muna bagong getting married. Is that right? Right. Kasi parang, actually yung marriage, yung wedding naman parang wala pa talaga namin sa plano. Of course, gusto namin magpakasal. But since, syempre, medyo tumatanda na, so sabi namin, priority muna natin mag-baby and then pag nagkaroon na, madali na yung kasal eh. It's just there, diba? So, exactly. Parang ano lang naman siya eh. Kumbaga, for formality na lang naman yung correct. Pero nagsasama na kayo yan. Yes. Oo. So, you're in that journey ngayon ng IVF. Yes. Pa-explain nga sis, ano ba tong IVF journey mo? Is it hard? Well, grabe. Ako, I can say na it's hard. Siguro, masasabi ko na grabe talaga pinagdadaanan ng mga babae. Tayo, especially tayo. Kasi, yung thought pa lang na gagawin mo yung IVF, stressful na siya eh. So, bakit siya stressful? Kasi syempre, it's you're forcing, kumbaga hindi naman forcing, pero parang medyo inaano mo yung katawan mo sa maraming bagay eh. Parang, kunyari, let's say, for example, kailangan kong i-harvest kasi that's the only way para. Ganun yung IVF, di ba? Harvest ka nila ng eggs, tapos mag-i-inject ka ng mga hormone medicines para gumanda yung quality ng egg. So, yung injections pa lang na 12 days, medyo mabigat na siya kasi ako nag-inject sa sarili ko eh. Oh, every day? Every day yon for 12 days. So, every other day, minomonitor ako ng doctor if gumaganda yung eggs, lumalaki, nagmamature, ganun. Kailangan makita eh. Kasi baka may mag-mature, pumutok. Parang ganon. So, you have to be monitored every other day. And then, para mabilang kung merong nabubuo, ganyan. So, sa 12 days na yun, yung pakiramdam niya, para ka rin buntis. Ang tigas ng tiyan mo, tapos tumataba ka, yung ganon. Tapos, naantok ka, nagugutom ka. Parang iba talaga yung hormones mo. Talagang ganun. Parang talagang nilalaro talaga yung hormones mo dito. So, may mga ibang cases na yung iba nagmamonths. May mga friends ako na talagang nag-iibay ugali or iyak ng iyak, ganyan. Ikaw, nasan punto ka na-experience mo? Ako naman, parang na-manage ko naman siya. It's just that I realize lang na parang, kasi iyakin na ako, parang mas naging iyakin pa ako lalo. So, mas emotional ka? Oo, mas emotional ako. Sa maraming bagay, yung parang
bigla lang ako umiiyak. Yung parang konting bagay lang matouch ako, iyak ako. Parang, kasi na-touch ako, gano'n. Parang, please, hayaan nyo lang ako kasi part lang to ng lahat. And then, syempre, harvest ka. Yung pag-harvest mo, of course, para ka rin may anesthesia. It's 15 minutes lang naman or hanggang 30 minutes lang naman yung procedure. Pero isipin mo na may pinapasok sa'yo, tapos kukunin. Diba? But sis, itong IVF journey mo, does it affect you na you're syempre active ka pa rin sa pag-aartista? Yeah. Does it limit you now in accepting roles? Well, during the time na ginawa naman siya, kasi last year yung peak hindi ako makapag-work talaga. So I tried, and then siguro ilang tapings ako, nagpatanggal ako kasi nga, ang nangyari, while nagtitaping kami, nag-inject ako, tapos mag-harvest kami, and then during the harvest, parang walang nag-fertilize na eggs. Kasi nga, stressed out ka. Kasi kahit na sabihin mo na nakaupo ka lang, nasa taping ka lang, pero yung katawan mo kasi nasa work ka pa rin, diba? Napupuyat ka, naisip ka, nadidrain ka. Siyempre yung pagiging artista pa lang para tayong bipolar minsan, correct, diba? Tatawa, iiyak. Tapos panik-panik hagdanan. So, syempre, as much as possible, kailangan, bigyan mo siya ng moment na siya lang. Pahinga ka, kailangan feel good lahat. Kasi you have to produce good quality eggs. And for you to be able to produce that, dapat stress-free living ka. Pwede ba naman yung stress-free, diba? So anyway, tinry ko naman maging ganun. Kaya lang nga, number one na nagiging issue kasi is, of course, the age. And then, yung mga underlying issues na ibang na-discover ko nung nagpa-check ako. Usually kasi, tayo, parang feeling ko, nai-ignore natin yung reproductive system natin. Totoo. Diba? Kasi most of the time, blood test ka na, blood chem, para malaman mo, taas ba cholesterol mo, ganyan, diba? Or check up ka ng kung ano man. Pero hindi natin napapacheck up pala talaga tong reproductive system natin na kasi hindi porket wala kang nararamdaman, walang nangyayari. Totoo yan. I thought okay lang ako. Although wala naman akong malalang sakit. So, only to find out when I had my first checkup, nalaman na, you have myoma. Kaya pala pagka malapit na yung periods, iba yung sakit. Talagang parang magkakalagnat, ganyan. Yung pala, I have myoma, I have endometriosis. Pag may myoma, sis, di ba kailangan tanggalin yan? Or in a certain size pa lang kailangan? Pwede siyang hindi tanggalin kasi hindi naman siya cancerous Pero yung sa akin, kailangan siyang tanggalin kasi nasa uterus ko siya, which in fact, dun ilalagay yung baby. So, hindi mabubuhay yung baby kung nakaharang siya doon. And then, yung iba, nasa labas ng ovary na dumidikit sa uterus na naman. So guys, moral lesson yan. Yeah, yung mga bata na ayaw pa mag-baby, okay lang naman, pero harvest na lang kayo ng eggs nyo habang, di ba, bata pa kayo. Kasi nga, huwag kayong mamroblema ng pagka medyo matanda na kayo. Ang hirap kasi, ang dami kong kasabay na mga bata na may problema. Hindi ko rin alam bakit. Parang as early as 25, yung iba, magme-menopause na. I think it's with the environment and the food that we eat now, Hindi siya ganun ka-fresh unlike before na it's so easy, parang bukas, parang pipikit ka lang, buntis ka na. Correct. Saka yung lifestyle di ba? Oo, di ba? Tapos ngayon parang napansin ko sa mga bata, ang daming stress, wanting to career kasi, di ba tayo dati parang baby, pakasal lang agad, di ba? Pero ngayon parang career muna ako, so ayoko muna mag-baby. So by the time na they decide na gusto na nila magkaanak, 35 declining. Magsa-start na mag-decline yan. So swerte pa nga nung iba na nabubuntis talaga ng 40, 40, di ba? Blessing talaga. Blessing talaga yun. Pero din sis, yung pinagdadaanan mo talaga, it takes a lot, di ba? Sacrifices, and then it takes a lot of your time and effort of you wanting to have a baby. Sobrang sacrifice, courage, resilience, lahat na. Kasi mawawala sa'yo lahat Parang, of course, artista tayo, kailangan hindi tayo tumaba, tataba ka. Kasi I inject like mga 4 different kinds of medicine. So water weight yun hindi naman ako, pero mafe-feel mo na tumataba ka. So, yung confidence mo, nawawala din. That's why ayoko rin tumanggap ng work noon. Wala akong gana. Kasi parang feeling ko ang pangit-pangit ko, feeling ko ang taba ko, ang bigat ng feeling Kahit anong exercise mo, hindi ka naglo-lose ng weight. Kasi nga, hormonal di ba? Water retention. Water retention. Tapos, let's say, kunyari, nataon yung harvest mo. Ang harvest kasi should be, parang kailangan meron kang period. Kung wala kang period, sige,
pipilitin kang magkaroon. So isipin mo yung pinipilit mo yung katawan mo mag-bleed. Tapos ito na naman. Tapos I had 5 harvest already. So 5 beses ko na siyang ginawa. So gaano katagal sis bago mo, after yung stage na yan, bago mo nalaman na kung okay yung ilalagay sa katawan mo na, di ba? Yeah. Tama ba? So after the harvest, meron kang 1 week na malalaman mo if may nag-fertilize. So isipin mo inject, harvest, doon palang gagana yung anxieties mo na naman na parang nakakakaba. May mabubuo ba? May magpa-fertilize ba? Dumaan ka na doon sa ganon? Oo, kasi ang nakukuha lang sa akin eggs 3, 2, ganun lang kakonti. Kaya nakaka-down na, nakaka-anxious na parang 2 eggs lang yung nakuha. Hindi natin alam kung magpa-fertilize. So yung 1 week yung parang, shucks, magpa-fertilize ba? Magpa-fertilize. Gano'n ka-supportive yung partner mo sa'yo whenever you go through that stage? He's very supportive. As in, he's been there with me every step of the way. Lahat ng check-up ko, lahat, hindi siya nawala. Sa lahat, hindi siya nag-absent. What made you decide to give love another try? Siyempre, we all know that you come from a very not so good, breakup. But now, here you are, trying to make that journey on having a baby and starting your own family. What made you decide, sis, na gusto ko ma-in love ulit Siguro, parang, kasi si Pao has been my, parang, he's been part of my life kahit naghiwalay na kami before. Naging boyfriend ko na kasi siya before. So ito, return of the comeback. You met him na ata, pero baka hindi mo lang matandaan ate kasi ang babata pa natin. So, boyfriend ko na siya before. Naghiwalay kami for 7 years. Nagkaanak ako, nag-asawa ako. Nagkabalikan kami after. Siya, never, wala. Ay, inintay ka talaga. Taray, parang ganon. Parang ganon. Tapos, ako na yung lumapit. Kasi nga sabi ko, parang nare-realize ko nung time na after nung breakup, parang shocks. Parang siya talaga yung husband material, ganyan. And hindi naman ako nagkamali. So, nung nakita kami ulit, of course, hindi naman na namin pinatagal pa kasi parang dinuktong mo lang yung nasira before. Yung naudlot, di ba? So, yun, nung nagkabalikan kami, parang it was, hindi siya seloso. Hindi. He's supportive of your work. Yes, very. Kasi even before. Active ka na naman. Ngayon, may movie ka. Pasahero. Kasama mo si Yes! Imagine, akalain mo yung season, di ba? Tayo dati magkatrabaho. Ngayon, anak ko na. Grabe. At anak ko na rin siya. Kaya nga sabi ko kay Andy, uy, barkada ko yun si Tita Katya mo. Sabi niya, ma'am, she's always taking care of me. Parang talagang baby niya ako. Oo, sabi ko, kasi barkada ko yan. Akalain mo yun, di ba? Diba? Grabe. Tapos si Andrea, I feel so... Wala sa itsura mo, sis, di ba? Grabe, I'm just so happy na lahat ng naayos yung parte ng buhay mo. Yes. Na hindi mo napapabayaan yung pagiging artista mo, di ba? Right, oo. Parang naman siguro, feeling ko nga ate, kapag artista ka, talagang hanapin din ng katawan. Oo, no? Kasi there was a time parang, like last year, parang ayoko na, pagod na ako. Gusto ko na mag-stop, ganyan. Pero pag nare-release mo na, gusto ko pa talaga mag-artista. Parang ganyan. So, parang nandyan lang siya. Hindi ko ata siya kayang iwanan. Parang that's my passion. Yeah. And parang yan na yung skills na na-develop ko sa sarili ko na confident tayo, di ba, na alam natin, kaya natin. So, I'll be here, I think, Yeah. I guess the industry needs you. Kasi, syempre, from di ba, from child star hanggang ngayon, kung hindi ka naman gusto ng industriya, bakit kanila binibigyan ng pagkakataon na bigyan ng proyekto like Pasahero? Oh, yes. It is showing. Yes. Diba? Showing na sa October 9, guys. First horror movie ko ata to. Talaga? Yes, oo. Yes, inaanyayahan ko po kayong lahat. My first horror movie, ang title niya po ay Pasahero, showing on October 9 in cinemas nationwide. This is directed by Roman Perez Jr. and produced by Viva Films, Pelikula Independent, Black Entertainment, JFlix Films, and Studio Viva. Kaya sana po manood kayo. Yay! Guys, watch Pasahero! Dahil talagang first horror movie niya. At kasama yung anak ko dyan. Magpapaka-stage mom ako. Kasama si Andre dyan. Hindi po na-apektuhan yung IVF mo? Nagugulat-gulat ka? Hindi. Nung time na ginawa namin yung this February na. So, wala na, tapos na. Rest na kami sa IVF. Kasi kung hindi talaga kaya. Oo, kasi baka magulat-gulat di ba? Yung pinaghirapan mo, ma-let go lang ng gano'n-gano'n. Oo nga. But actually, ate, naka-freeze na yung embryos namin. So, ilalagay na lang siya. Kaya ngayon, naka-on break ako na parang, sige, rest muna tayo. Pagpahingin niyo muna yung katawan ko kasi napagod ako talaga. So, rest. And the next year, implant na namin siya.
Ay, in Hopefully, Jesus' name. hopefully, in God's mabuo siya. Kasi isa Magdadasal ko pang yan. another obstacle course na naman yun eh. Oo. Doesn't mean na kapag in-implant sa'yo, Oo. mabubuhay. Yeah. So you have 2 weeks to wait if nag-implant siya or not. It's a waiting game, It's a waiting game. It's something you cannot control. Mhm. So sabi ko, si Lord na talaga lang ang Yeah. makakasagot niyan. Kasi humans cannot produce humans, Yes. diba? So our doctors can only do so much, diba? So Alright. it's still up to God. Yes, in Jesus' In name. Jesus' I will pray name for you. talaga. So, And a beautiful person like you deserves a baby in her life. yes. Kasi, alam mo, nagpa-flashback talaga ako habang titignan kita. Yung mga times Yung mga natin, ginagawa natin dati. gimmick. Di ba? God. Wala tayong ginawa kundi magtawanan sa show natin, di ba? Tawanan lang ng tawanan. Parang wala ka pang iniisip ng Oo, masyado Parang laro-laro Oo, lang, di ba? Happy-go-lucky lang tayo. And ilang no? taon lang tayo noon. I was, parang 21, 22. Oo, kasagsagan mo nun eh. Yan, ang hot babes. Oo. Kaya parang, ang natin lang, parang, tara, saan tayo? Oo. Ate, halika gilid tayo. Talaga ako, sige, game, tara. Kaya sabi ko ay, guess ko si Katya. Ay, finally. Makakapagka-memory down the lane tayo. Yes, and so many things have changed. I know. Grabe, ang dinadaanan natin sa Oo. buhay, no? Oo. Para marating natin kung nasan tayo ngayon. Oo. Parang sabi ko nga, ang daming challenges. Grabe. Pero at least ngayon, happy ka na. Ay, yes, happy naman. Diba? Kaya, I sincerely pray na, sis, the next time I see you, I will call you on mother na. Oh Kasi, my God. diba? Oh. Pero I have a baby naman na. Oo, Isa. Pero hindi kasi dito sa part Yes, mo, diba? isa. Sana Oo. nga kahit isa na nga lang, Lord, sabi Oo. ko kahit isa lang. Oo, diba? And then that's it. Ayoko na. Kasi sa pinaghirapan mo para sa journey Oo. na to, parang, di ba, gusto ko Yes. naman na ma-achieve mo at Oo. succeed ka dyan sa goal mong yun. At saka hindi lang naman to para sa, kahit naman yung partner natin nahihirap. Like ako, may nahihirapan din sila eh. So it's talagang two-way relationship. Yeah. Dapat talaga kung sino man yung dumadaan sa ganitong journey, kailangan supportive kayo sa isa't isa. Tama. Yeah. Kung merong pasahero na gusto mong isakay sa iyong sasakyan, bilang yan ang movie mo, sinong gusto mong isakay doon bilang pasahero mo sa buhay? Ang aking bago, ang baby ko. Ah. Ang soon to be my baby. Of course, my family. Always. Manifest mo, manifest Oo, and pray mo na may manifest. baby na yan, baby na Oo, yan. sabi diba? ko nga minsan pag nagmumall ako, tapos bagong kain kami, malaki tiyan ko, hinihimas-himas ko para isipan nila na buntis ako. Oo, di ba Hindi ganun malaki yun? tiyan ko. Hindi! But you look good, sis. As always, napakaganda naman talaga ng Thank mukha mo. you. But hopefully, next year, pagkita ko sa'yo. Yes, meron i-message kita ate. Ha? pag Promise, buntis na. ha? Oo, pag Kasi buntis super na ako. mapapatalon talaga ako Mm. after hearing yung journey mo ngayon. Parang, Yeah, grabe. deserve Hirap. mo talaga. Yes, thank you. Thank you, Ladies ate. and gentlemen, Miss Katya Santos. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sis. Thank you, ate. Oo, Mars. Effective yan. Told you, ang ganda ng mga shots ko. Tama mo yung emotion, yung poverty, yung struggles, it's just all there. I captured it so well, didn't I? I feel like I had to experience my subjects' suffering. So I had to take the train to get to them. These photos are a reflection of the world. Times 2 to 3 agad yung kikitain mo in just 2 months. Di ko naaawa sa manasascam mo, Ma'am Shi. O yung bibig mo, baka mamaya may makarinig sa atin, mapapahamak tayo. Nangyari sa'yo, te. Diba sinabi ko naman sa'yo, ipatingin mo na yung insomnia mo. Nararamdaman ko. Balagay ko nagpaparal ko muna sa mga niyo dito muna sa kanya ng kaping niyo. Kasi we're all being haunted. Yung kawawang babae nga hindi niyo tinulungan. Sa tingin mo ba, may tutulong ba sa inyo ngayon?